Ang karugtong ng nakaraan, ang digmaan na sumiklab sa pagbaksak ng Ilek. Ang hindi lang kasali ang mga gang sa Seoul, ang Timog Kanluran rehiyon na hawak ng karamihan sa mga dayuhan sa Seoul. At ang lugar na iyon ay pinamumunuan ng mga taong Han, at mga taong Joseon, at tahanan ng matinding sigalot, at sa gitna ng pandemonium na ito, ang bulaklak na namumulaklak sa gitna ng madugong larangan ng digmaan, ay ang Changsong, at siya ay si Untouchable ang babaeng si Zealon, na hindi mahawakan na kahit sino. Sa Changsong, naging mailap ang tingin ng ating bida, habang hawak ang kanyang patalim, siya ang taong na kailangan magdahan-dahan. Napangiti ang babaeng si Zealon, tila ba nagustuhan nito ang pagiging mailap ng ating bida. Agad na palingon si Zealon, at ang ating bida, nang marinig ang sigaw ng dumating na babae na si Chayuwa, tinawag nito si Zealon, at sumigaw si Chayuwa, sinabi nito, ano ba ang nangyayari dito? Zealon, lumingon at ngumisi si Zealon, at sinabi bakit ka narito? Hindi ka ba dumalo sa isang pagpupulong, at bakit ang aga mong bumalik? Hindi mo naman kailangan pa na mag-alala pa tungkol dito. Dahil ang hindi ka nais-nais na bastard na ito ay pumasok dito, at kukunin ko ang kanyang ulo, lumapit si Chayuwa, at mabilis sinampal si Zealon, napabalan ang mukha ni Zealon sa kabila. Muling sinabi ni Chayuwa, tinatanong kita kung ano ang nangyayari sa sitwasyon na nadatnang ko. Zealon, hindi ko tinatanong kung ano ang napagpasyahan mong gawin ngayon. Sumagot naman si Zealon, na bakas pa ang namumula sa kanyang pisngi dulot ng pagkakasampal ni Chayuwa. At sinabing, hinahanap ka ng baliw na taesa na ito. At tulad ng nakikita mo, hindi namin ito pinakikialaman. Habang nakikinig si Chayuwa sa sinasabi ni Zealon, napansin nito ang isang palakol na nakabaon sa lamesa. Alam niya na ang palakol na iyon ay hindi basta binaon doon. Maya-maya ay tinawag nito ang may-ari ng palakol, Mr. Minxie, sa iyo iyan di ba? Agad na sumagot ang lalaking nasaktan kanina, at hawak pa rin ang parte ng kanyang braso na nasaktan. Oo, ginang, yan ay akin. Ngunit bakit kailangan, nakalimutan mo na ba? Agad na putol na sinabi ni Chayuwa, naglakad ito at lumapit sa lamesa. Kinuha nito ang palakol at inangat nito mula sa pagkakabaon sa lamesa, ang mga bagay na ginawa namin para sa atin, at para makatulog ng mahimbing sa gabi. Noon, damanak ang dugo ng magkatunggaling pamilya, at pinutol ang mga kamay ng kanilang mga kamag-anak. Umupo ito sa harapan ng lalaki, habang hawak ang palakol, matapos ay sinabi nito, ikaw talaga ang papuputukan noon, Mr. Minxie. At ang status ng quo, na natamo namin pagkatapos na magbuhos ng maraming dugo. At ito ay hindi ganon kadaling masira, at humawak lamang ng armas si Changsong, para ipagtanggol ang ating mga kasama. Nakalimutan mo na ba ang sinumpaan ni Changsong, sabay abot ng palakol sa lalaking si Mr. Minxie? Matapos ay inalalayan itong tumayo, sa mahabang paliwanag ni Chayuwa, ay napahanga ang ating bida, sinabi nito sa kanyang isipan, Chayuwa, ang pinuno ng Changsong, huminahon ng mga galit na miyembro, at kabilang si Untouchable. At ang atmosphere ay ganap na nabago, at ito ay hindi madaling mangyari. Bahagyang napalingon si Chayuwa, at napansin ang presensya ng ating bida, habang inakay na si Mr. Minxie ng mga kasamahan nito. Ngumiti ang ating bida, at sinabi kay Chayuwa, na mabuti at dumating na ito at ilang segundo lamang ay mamamatay na ako. Biro ng ating bida kay Chayuwa, mabilis na humakbang ito at lumapit sa ating bida. May nangyari ba sa'yo, ayos ka lang ba, Director Beck? Sumagot naman ang ating bida, sinabi nito na oo, ayos lang ako, ang mas mahalaga, ay maaari mo bang bigyan ako ng ilang oras, at pumunta ako dito para ligawan ka, Miss Cha? Sabay itinabi sa coat ang hawak na patalim, samantala, sa isang opisina sa territory ng Changsong, habang nakaupo at nakapangalumbaba si Zealon, tila ba kailalim ng kanyang iniisip habang pinagmamasdang nito ang ating bida. Agad naman nagsalita ang ating bida nang mapansin niya kanina pa nakatutok ang mata ni Zealon sa kanya. Tumingin ang ating bida at tinanong ito kung ito ay naliwanagan na, at ang kanilang pagsisikap sa pagtatrabaho ay napakahusay. Ngunit ito ay sa maling paraan, hindi mo ba alam yon? Sumagot si Zealon, at sinabi nito oo. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lang sa part namin. Pasensya ka na, ngunit para sa akin ay hindi ko magawang gustuhin ang isang bastos na katulad mo.
Kaya sa totoo lang pinag-isipan kong balatan ka ng buhay. Sinabi ng ating bida na ito ay medyo kakaiba ang ugali, naaawa ka nga talaga sa akin. Maya-maya pa ay dumating si Chayua, na may dalang tsaa. Sinabi ni Chayua, anong ibig mong sabihin Director Beck? Anong sabi mo nandito ka para ligawan ako, ngunit bakit kinakausap mo pa siya? Naupo ito bago muling nagsalita, so, ano ang gusto mong pag-usapan nating, at sa palagay ko alam ko kung bakit ka naririto, ngunit gusto kong marinig ito mula sa iyo. Sinabi ng ating bida, kung sa tingin mo ba ay alam mo ito, kung gayon ay hayaan mo direktahin na kita, nakinig lang si Chayua, hindi ito kumibo. Ipinagpatuloy ang sinabi ng ating bida, nakikipagdigmaan kami kay Jerang, aling panig kaya tatayo ang Changshong, napatungo si Chayua, at sinabi nito na ako ay nasa panig na kung sino man ang magtatagumpay, ganun ba, at sinabi nito na balak mo lang atakihin ang mananalo. Nagtaka si Chayua, kumurap ang mata nito, at sinabi nito, at ano ang nagbigay sa iyo ng ideyang yon? Binaba ng ating bida ang baso sa lamesa, at sinabi nito, mali ba ako? Kahit maglaban sina Taesan at Jerang, kung sino man ang mananalo. Lalabas na hindi ka nasaktan, so, kung ito ay patatamaan mo lang habang dinidilaan pa nila ang kanilang mga sugat, makukuha mo lahat ng meron sila, at ang bagay na yun ay hindi ko papayagan. Matabang nang umiti si Chayua, so sinasabi mo ba na gusto mo makipag-away tayo kasama si Taesan, yun ba ang ipinahihiwatig mo? Sinabi ng ating bida, na hindi na yun kakailanganin pa, hinihiling lang namin na iwasan mo ang mga pagkilos mo, at hindi rin kami gagawa ng anumang pagkilos laban sa iyo. Mabilis kumilos si Zielon, kinuha nito ang itak at agad itinapat ito sa leeg ng ating bida. At sinabi ito ba ay pagbabanta, ang bastos na katulad mo, ay dapat putulan ng dila. Ngumiti ang ating bida, sabay sabi, hey, untouchable. Matapos ay seryosong sinabi nito na subukan mong ilagay ang iyong talam sa akin lalamunan ng isa pang beses, at babunutin ko ang aking sandata, sabay hawak nito sa kanyang patalim. Agad naman sinaway ito ni Chayua, at sinabi ano ba ang ginagawa mo sa ating bisita? Sinabi ng ating bida kay Chayua, na nagpunta siya mag-isa, at hindi niya gagawin ang pumunta dito para lang gumawa ng isang pagbabanta. At ang gusto ko ay magkaayos na tayo at magkasundo, kaya kung maaari huwag kang makikialam sa isang tulad ko, bahagyang tinulak ang itak ni Zielon. At kung gagawin mo, ipapakita ko sa iyo kung ano ang dapat na seryosong itsura ng isang pagbabanta. Tumingin si Chayua, tila ba ay pinag-isipan mabuti ang sinabi ng ating bida. Well, syempre hindi ko sinasabi ito ng walang kabuluhan. Sabay lapag ng isang box na maliit sa ibabaw ng lamesa. At sinabi, naghanda ako ng regalo para sa iyo, nasa iyo na ang desisyon Miss Cha. Tila ba nagulat ito at sinabing ang singsing ko, agad na lumapit si Zielon, at sinabi, Taesan, mayroon ka bang huling kahilingan? Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at sinabi ng paulit-ulit na siya ay nagbibiro lamang. Kinuha ni Chayua ang box at naiinis itong binuksan, tumambad dito ang isang USB, kinuha niya ito at tila ito ay nagtatanong sinabing Wonsing, ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ng ating bida na ito ang dahilan ng buong kaguluhan. At ang dahilan kung bakit kailangan kong sirain ang Jerang. At sasabihin ko sa iyo ngayon na ito ang magiging dahilan, at kailangan mong kumapit sa Taesan. Napatingin si Chayua, sa hawak niyang USB, maraming tanong na hindi pa malinaw na kasagutan. Maya-maya pa ay tumano ito sa bintana, mula sa itaas bumaba ito ng tingin nakita niya ang ating bida na paalis na, tumingin din ito sa kanya at kumaway. Habang nakatalikod naman si Zielon, sinabi nito kay Chayua, kung anong ang balak gawin. Sumagot si Chayua, at sinabi nito na hindi pa niya alam at hindi pa yun sigurado sa dapat gawin. Tumingin si Zielon, ano ang ibig mong sabihin na hindi ka sigurado, ikaw ang boss? Kailangan mong gumawa ng desisyon para sumunod kami sa iyo. Sinabi ni Chayua na yan ang karaniwan na dapat gawin ng mga boss. Tila ba ang kanyang mata ay nagbabadya na tumulo ang kanyang luha? Hindi ba yan ang sinabi ko sa iyo dati pa? Na hindi ko talaga kayang gampanan ang papel ng isang boss. At tuluyan ang umaagos ang mga luha nito at muling niyang sinabi. Natatakot akong mamatay, agad nagalit si Zielon, at pasigaw nitong sinabi.
Humagulgol ka na naman na parang aso, bakit ka na naman ba umiiyak, ang galing mo nga kanina. Mabilis tumakbo sa bisig ni Zielon si Chayua, at umiyak na ito ng tuluyan, at paputol-putol nitong sinabi, hindi mo ba nakita ang ekspresyon ni Baek Dogyong kanina? Nakita mo yun, alam kong nakita mo yun, maaari ba ang gawin na lang nating ay ikaw ang gumanap bilang boss, kahit medyo huli na tayo ngayon. Maya-maya ay maririnig ang isang malakas na sampal at pagbagsak nito sa sahig. At galit na sinabi ni Zielon, niloloko mo ba ako? Ako isang boss, iyan ba dapat na lumalabas sa bibig mo ngayon? Nakatungo sinabi ni Chayuva, nakita mo rin kanina, nagsimula na ang mga tao sa paghawak ng sarili nilang armas, at higit sa lahat, walang ng komite o kasunduan, at magkaroon na ito ng dugo, at iyan ang dahilan kaya kailangan nating ng isang malakas at matapang na boss ngayon. At tuluyan na itong umiyak at sumubsob ito sa kanyang mga tuhod, napaisip si Zielon, at sinabi. Ang lahat, at kahit si Minxie na naglabas ng sandata. At ngayon pati ang panunumpa sa Changshong ay magsisimula ng manginig. Walang sino man ang sumuway sa kanilang panunumpa noon. Sabay kuha ng tissue paper, sila ay nakatayo lang laban sa lalaking sumalubong sa iyo, at ginawa nila yon, para i-respeto ka bilang boss at kasapi. At hindi mahalaga dito kung mahina ka man o malakas. At maari akong maging mas malakas, kaya ituloy mo lang ang iyong pag-iyak mula sa aking likod. Sabay abot ni Zielon ng tissue paper kay Chayua. Agad na tinanggap ni Chayua ang tissue paper at tumingin kay Zielon, sinabi nito na siya ay may pagkasutil. Hindi ikinila ni Zielon ang kanyang pagkasutil at sinabi ang kanyang dahilan na hirap siya matuto ng lengguwahe ng Korean. Samantala sa labas habang nag-iinuman at nag-uusap ang mga tauhan ni Chayua, hey, narinig ko pa na hinampes pa niya ng palakol ang ulo ni Tae-san, at pagmamayabang pa ng lalaki na wag nang maglokohan doon dahil ang at alam naman na ang Tae-san ay may natatagong takot, at hindi ako natatakot at wala akong dapat ikatakot. Sinabi naman ng isang lalaki na sana ay makita niya ito. Ngunit mukha naman naging maayos ang kanilang naging pag-uusap. Ngunit ginulo mo ang malaking tao, maya-maya pa ay may sumulpot na sasakyan, sa restaurant at tuluyan sinaga sa ang restaurant, nawasak ito at nabasag ang mga salamin na dingding nito, maging ay mga lamesa at upuan nito ay nawasak. Nabigla ang mga kalalakihan na nagiinuman, dahil sa mga tumalsik na bubog sa mga nabasag, agad napasigaw ang isang lalaki at tumayo ito. At tinanong ang mga kasamahan kung ito ay ayos lang, agad naman bumaba ang lalaki mula sa sasakyang nito. Samantala sa labas ay nagdatingan pa ang ibang sasakyan. Agad lumapit ang mga lalaki at sinalubong ang lalaking bumaba sa sasakyang, at sinabi nito, sino kayo sa pagkakatanda ko wala kaming appointment na grupo na aming customer para sa araw na ito, so sino ba kayo at saan kayong nagmula? Sumagot ang lalaki, tayo, at mula kami sa Tae-san. Sabay pakita ng logo na nakakabit sa suot nitong jacket. Mabilis kumilos ang isang lalaki, umatake ito na hawak at nakataas na palakol nito sabay ng kanyang pagmumura, ito na ang huli ninyong pagpunta dito. Ngunit mabilis din ang kilos ng lalaking may logo ng Tae-san, agad na tinuhad ang lalaking umatake na may hawak na palakol. Matapos ay agad hinablat sa kamay ang hawak nitong palakol, itinaas ito para ipukul ito sa lalaking tinuhad niya, ngunit nagulat ang lalaki nang may bigla kamay na sumuntok dito. Tinamaan ang lalaki may logo ng Tae-san, bumaladra ito. Habang si Ha Jingwon ay mula sa bagong dating na sasakyan, at may kausap sa earpiece na naglalakad at papasok sa loob ng restaurant sinabi nito sa kausap, kung ito ba ay talagang gagana. Oo, naririnig kita ngayon, nakarating na ako dito sa teritoryo ng Changshong. May mga ibang tao dito, mukhang galing sila sa pamilyang kaanib nating, ngunit hindi ko ito kakilala. At tila ba napansin ang badge, logo na nasa damit ng lalaki, agad sinabi ito sa kausap. Agad nagtaka ang kausap nito na nasa kabilang linya, ang ating bida. Sinabi ni Ha Jingwon, sa ating bida, kung ito ba ay kagagawan niya nang hindi niya nalalaman. Sumagot ang ating bida at sinabi, mukhang ito ay katawa-tawa. Paano kaya kung gawin kong totoo yun, at mula sa labas nagdatingan pa ang ibang sasakyan, nataranta ang mga may takip sa mukha na mayroon mga huwad na badge ng Tae-san. Humakbang si Ha Jingwon, pumasok na ito sa loob, at sinabi sa kausap na ayos lang, hindi ko na rin talaga kailangan pa malaman ang totoo,
alam ko na, at lilinisin ko ang sahig gamit ang mga peking ito, pinalagutok ni Ha Jingwon, ang mga daliri ng kanyang kamay, dapat nating ipakita sa kanila ang tunay na kapangyarihan ng Taesan, pagkatapos ng lahat. Samantala, sa opisina habang nakaupo si Zielon nakatungo ito habang tinitignan ang dulo ng kanyang itak. Sinabi ni Cha Yua, kay Zielon, na ngunit ganun pa man, sa tingin mo may nanggugulo ba sa atin ng ganito o hindi kaya ay? Ngunit agad pinutol ito ni Zielon, sinabi nito na ito ay kanyang inaasahan na niya kaya tayo ay hindi dapat magtiwala sa Taesan. Matapos ay tumayo ito at sinabing dapat ay pinaghiwa-hiwalay natin siya at pinatay na noon, Cha Yua. Subalit agad tumutol si Cha Yua at sinabi may mga bagay na dapat huminto bago pa ito mawala ng kontrol ay si Taesan din ang makikinabang, at ang hirap isipin na nandito na si Taesan. At alam kong nakita mo na rin, ang peking badge. At kung talaga bang si Taesan ang may suot na ganyang badge ng buong tapang? Kapag iniisip ko ang tungkol sa panahon na baka kailangan na nating makipagtulungan kay Taesan. At ang lalaking umatake na naglagay ng sagisag ni Taesan. At hindi mo ba naisip na ang mga timing ang masyadong umiksakto na para ito ay sinadya? Inis na inihagis ni Zielon ang kanyang jungle bolo bumaon ito sa lamesang kahoy. At sinabing tama ka, ngayon naiisip ko ito ay kakaiba ang tiyempo. Isang individual na gustong hatiin ang anumang relasyon na nabuo kay Taesan, at inatake tayo ng grupo. At kasabay na lumabas si Taesan at iyon ang naging daan na mailigtas ang Chunoong, na nasa mahirap na sitwasyon. Napakahusay na sitwasyon, sabay hawak ng kanyang itak, matapos ay tumingin kay Cha Yua, at sinabing hindi ba ito ang tinatawag ng mga tao na gumawa ng sariling laro? Ganun yun, di ba? Sinabi naman ni Cha Yua, alam ko ang sinasabi ko na masyadong maaga para gumawa ng mga conclusion, at nag-iisip din ako, sumagot si Zielon at sinabi na. Nag-iisip, hayaan mong ibuod ko ito para sa iyo, ang mahalaga sa sitwasyon na ito ay hindi ang katotohanan. Hindi tayo pwedeng umupo na lang at hayaan ng mga bagay na maglaro na ayon sa gusto ni Taesan, at kailangan natin ng katwiran, na nagsasabi na kami, sa Changchong ang inatake nila. Sabay hakbang nito palapit kay Cha Yua, at sinabi nito, so, ano ang masasabi mo doon, boss? Ano ang iyong paghatol, ano ang iyong iuutos sa amin? Hindi kumibo si Cha Yua, tumingin ito kay Zielon matapos ay tumungo ito. Nangunot ang noo ni Zielon, at sinabi, oo, iyan ang hirap sa iyo, at ang issue mo, kung wala kang tiwala sa sarili mo, sino pa ang mag-uutos na susundin namin? Naupo si Cha Yua sa swivel chair na tila ba sumakit ang ulo nito at sinabi, hayaan mo. At pag-isipan ko muna, o kaya naman ay humingi tayo ng tulong kay Mr. Wang. Sumulyap si Zielon at sinabi, ano, bakit kailangan mong dalhin si Teacher Wang dito? Boss ba nating ang taong yon o ano? Galit na sumigaw si Cha Yua, sinasabi ko lang na humingi tayo ng tulong, may problema ba doon? Bakit ka ba nagagalit sa akin sa lahat ng oras? Kinuha ni Zielon ang itak nito sa pagkakataon sa lamesang kahoy, sabay tawag nito. Cha, kung wala ka nang ipag-uutos, ako na ang bahala kay Taesan, at alam mo na yon. Sabay humakbang ito palabas na tila mababakas ang kanyang sama ng loob. Samantala, bumalik ang ating bida sa restaurant. Tinignan niya ito at naglakad ito, maya-maya pa ay may nakita itong bagay na patalim, lumuhad ito at kinuha yon, matapos ay pinasadahan ito na tila pinag-aralan. At sinabi nito, sa nakikita ko kung paano ang gilid ay napakapurol at nabingaw, at ang patalim na ito ay ginagamit na ng mahabang panahon. Ibig sabihin, ay palagi na ginagamit ang patalim na ito, hindi ito, military knife kundi patalim na makikita kahit saan. Hindi naman kaya galing ito sa subordinate ni Chief Jiang. Matapos ay pumunta ito sa sasakyan, matapos ay agad niya binuksan ang driver seat, sa pagbukas ng pinto ng sasakyan, may bagay na laglag na tila isang papel ng piraso ng pera, lumipad ito sa ere na tila nililipad-lipad na ito ng hangin pababa, agad niya itong dinampot at tinignan ito. Isang yuan, bakit meron ito dito? Ibig sabihin isang Chinese organisasyon ang umatake sa Changchong, ngunit bakit, maya-maya tumunog ang telepono nito, agad niya itong sinagot, nilagay niya ito sa kanyang tenga at idinikit ito sa balikat. Matapos nagtanong ito kay Sungmin, ano ba ang problema President?
Agad naman sumagot si Sungmin, at tinanong kung mag-isa itong pumunta ng Changsong. Nagsubo ang ating bida ng sigarilyo at sinindihan ito, bago sinabi, well, sa ganyan kaso. Hindi ito mukhang mas maganda, kung may dadating man bilang isang grupo. Ngunit alam mo ba yung Chinese na parte ng Changsong? Changsong Chinese branch, inulit nitong sinabi ni Sungmin, na may pagtataka. Habang nasa sasakyan nito, at kasama niya ang bodyguard na si Boris. At muling sinabi, ang pagkakaalam ko, dahil ang organisasyon ng Chinese ay medyo matagal na, dapat ay alamin ko ito, kay Mr. Choi Cheno ang tungkol dito. Agad sumagot ang ating bida mula sa kabilang linya, ganun ba? Hindi ba nasa kotse ka? Maaari mo ba ipaalam mo sa akin mamaya? Sabay pitik ng lighter, at muling sinabi good luck sa iyong business trip president, at aasahan ko ang mga resulta. Tumawa si Sungmin, at sinabi sa ating bida, haha, pinipressure mo ba ako? Ingatan mo ang sarili mo Mr. Baek Do-gyong, dahil parang kakailanganin mo yon. Agad sumagot ang ating bida, oo, sa tingin ko nga. Nang hindi nagsindi ang lighter ng ating bida, agad lumapit ang isang lalaki, at sabay sinindihan nito ang sigarilyo ng ating bida. Napatingin ito sa lalaki, matapos ay nagpatuloy ito sa kanyang sinabi, sige na, tapusin ko na ito, tawagan na lang kita agad mamaya. Bigla naman lumayo ng bahagya ang lalaki, at sinabi, naku. Parang nagulat yata kita, pasensya na sa pag-abala ko sa'yo, mukha kasing abala ka, kaya tinulungan na kita na gawin ang mahalagang bagay. Tumingin ang ating bida at sinabi hindi mo na kailangan ilayo ang sarili mo, ngunit sino ka ba? Sinabi ng lalaki na siya ay nagtatrabaho bilang currency exchange, sa lugar na yon at ako si Wang Hao, ikaw sino naman? Hamaitet muna ng sigarilyo ang ating bida at sinabing ako si Baek Do-gyong, mula sa Taesan. Agad na patingin ang lalaki, pinagmasdan ang pagkakatayo ng ating bida, ang taong ito. Bulong nito, ang taong ito ay lumapit at patungo sa isang sahig na natatakpan nito ng mga bubog na salamin, na parang wala lang sa kanya. Tila ba napahiya ang lalaki at sinabi paano at hindi ko nakilala, ang isang tao na makapangyarihan, hayaan mong batiin kita sa pangalawang pagkakataon, sabay yuko ng lalaki. Agad sumingyas ang ating bida at sinabi, please wag mong gawin yan, ang paggawa mo niyan sa akin ay hindi ako komportable. Tumawa ang lalaki at sinabi ganun ba, kung ayos lang sa'yo maaari ba ako humingi ng isang stick ng sigarilyo? Oo naman, kung maaari ay maging komportable na lang tayo sa isa't isa kumuha ka ng dalawa kung kailangan mo pa. Nagsindi ang lalaki ng sigarilyo at tinanong ang ating bida, kung bakit ito nandoon. Sumagot ang ating bida at sinabi gaya ng alam mo na siguro, may gumawa ng isang insidente dito, na tila ang inakala ay ang Taesan. Sinabi ng lalaki, ang insidente ba na sinasabi mo ay nagkamali sila sa pag-aakusa? At sinasabi mo ba na hindi ito gagawin ni Taesan di ba? Umoo, ang ating bida at sinabi pa nito na hindi ito makatulog ng maayos dahil ito ang nasa kanyang isipan. At sinabi pa nito, ako lang ito ngunit bakit pakiramdam ko, matalas ang tono mo. Agad na yumuko ang lalaki, naku, patawad po. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin, Director, simula nang matuto ako ng Korean, madalas ay may mali ako nasasabi, at madalas kong naririnig na parang walang galang ang tono ko. Bahagyang natawa ang ating bida at sinabi na siya ay nagbibiro lamang, at ayokong gawin mo na hindi tayo komportable, so, ano ba ang dahilan at napadpad ka rin dito, Mr. Wang Hao? Sumagot ang lalaking si Mr. Wang Hao, dahil gumagawa ako ng currency exchange. Medyo libre ang oras ko ngayon, at pinakiusapan ako ni Boss Cha na maglinis ng kalat. Matapos ay napaisip ang ating bida, sinabi nito sa kanyang isipan, pinadala ni Miss Cha ang lalaking ito at upang linisin ang kalat. Bulong nito ng ating bida na tila ba may halong pagdududa. Ganun ba, nandito ako ngayon, para i-analyze ang mga eksena, maaari ba, na gawin mo ito mamaya? Sabay tapon ng hindi pa naubos na sigarilyo. Sinabi nito ang lalaking ito, ano ba ang kanyang layunin? At ang yuan, na nakita ko kanina, konektado ba ang lalaking ito sa mga lalaking yun? Malalim ang mga titig ng ating bida na napalihim pinag-aralan ang kilos nito. Muling nagsalita si Wang Hao, at sinabi nito na, maaari ka bang magsimula sa kabilang panig?
Bahagyang naglakad ito, at sisimulan ko na kasi ang paglilinis ng mga lamesa at upuan dito. Bahagyang sumulyap ang ating bida sa lalaki, at sinabi, sige lang gawin mo ang gusto mong gawin, at pakisabihan mo ako, kung mayroon anumang kainahinala, at sabay bulong nito so, hindi niya ako pwedeng iwanan mag-isa, yun ang nais ipahiwatig ng nararamdaman ko. Muling sinulyapan ng ating bida ang lalaki, nakita niyang abala ito sa pagliligpit, agad niya pinadalhan ng mensahe si Lee Sung-min. Kilala mo ba ang taong si Wang Hao, mula sa kanyang telepono? Habang nagliligpit pa rin ang lalaki, di ba sabi mo sa akin na ipaalam ko sa iyo kung mayroon ito na anuman bagay na kainahinala, tama ba? Oh, mayroon ba problema dyan? Sinabi ni Wang Hao, na hindi naman masyado, ngunit parang binago mo ang sigarilyong hinihit-hit mo. Agad tinutok ng ating bida ang kanyang mukha sa direksyon ni Mr. Wang, nang may pagtataka, at sinabing sigarilyo ko. Muling sinabi ni Mr. Wang, nakikita mo, ang mga bagay tungkol sa currency exchange, dahil ito ay isang lugar na pinagdadaanan ng lahat ng uri ng pera, at maririnig mo ang halos na kahit ano. Habang abala ito sa ginagawang pag-iangat ng mga basag na salamin. At pinagpatuloy ang kanyang sinasabi, Director Baek Do-gyong, na nagsimula sa Japanese Uyamigumi, at dumating dito 5 taon na ang nakakaraan. At Marlboro Red ang kanyang sigarilyong hinihit-hit niya, at malakas siyang manigarilyo. Agad na sinabi ng ating bida, well, siguro ay nagbago na ang panglasa ko. Sinabi ni Mr. Wang, ngunit paano nga ba ang isang malakas na paninigarilyo mo, at alam mo na iniisip ko sa ngayon, kung alam mo ba na natuyo na rin ang iyong lighter. Para sa isang tao na naninigarilyo sa unang pagkakataon, sabay sumulyap ito ng palihim sa ating bida, habang nakatalikod ang ating bida sinabi nito naku, ito ay nakakahiya naman. Hindi ko ito napagtuunan ng pansin dahil sa may tumawag sa akin. Palihim na pinulot ni Wang Hao, ang piraso ng basag na salamin at sinabi na hindi mo nga ba napagtuunan ng pansin. Sa tingin ko ito ay imposible, ngunit gayon pa man ay dapat mong ipakita sa akin ang bagay na itinago mo sa bulsa ng iyong dibdib. Natigilan ang ating bida, kumunat ang noo nito at mabilis na lumingon ito, at mabilis niyang nakita na papasugod na si Wang Hao, na may hawak na piraso ng basag na salamin. Samantala, matapos ay parada ni Cheno ang kanilang kotse na sakay si Sung-min. Pinagbuksan nito ng pintuan ng kotse si Sung-min, at sinabi maaari muna itong magpahinga kahit sandali. Nakangiting sumagot si Sung-min at sinabi na hindi siya masanay-sanay na naririnig yon. Mabilis na bumaba ito, at sinabi kay Cheno, kanina nga pala may tinatanong sa akin si Director Baek Do-gyong, na isang tao. Agad tinanong ito ni Cheno, ha, at sino naman? Sinabi ni Sung-min na ito ay isang tao na nagngangalan na Wang Hao. Narinig mo na ba siya? Malalim na nag-isip si Cheno, at tila ba itinatak sa isipan ang pangalan na sinabi ni Sung-min, Wang Hao, matagal na rin nang marinig ko ang pangalan na yan, at hindi ako makapaniwala na nasa Korea pa siya. Siya ay isang taong nagpatakbo ng isang currency exchange store, nakilala bilang Dragon Egg sa nakaraan, at isa siyang information dealer. Sinabi ni Sung-min, kung isa siyang information dealer, sigurado naman ako na wala siyang issue sa atin. Agad na sumagot si Choi Cheno hindi, nagkakamali ka, walang magandang naidudulot, sa pakikisalamuha sa kanya, lalo na ang One Crane Society at ang Taesan. Napatingin si Sung-min, at inulit nito ang sinabi ni Cheno nang may pagtatanong. Muling sinabi ni Cheno, 15 taong na ang nakalipas nang bumagsak ang One Crane Society. Ang Rehiyon Timog Kanluran na dayuhan, ang organisasyon ay nagsimulang magsuri. Ito ay isang tunay na pandemonyum, at ang taong kumuha ng Timog Kanluran noong panahon na iyon. At ang ulo ng Black Dragon Triad, ay ang lalaking iyon ay si Wang Hao. At nagkaroon ng ilang salungatan sa pagitan ng One Crane Society at sa kanya. Napansin ni Sung-min, ang kamao ni Cheno na mariin itong kinuyam. At kami na nasa gudo, ay nawala ng pinuno, napatulala si Sung-min sa nalaman. Samantala, mabilis na inatake ni Wang Hao, ng basag na salamin ang ating bida. Mabilis na kailag ang ating bida, nang hahawakan ng ating bida ang kamay nito, napansin niya ang kabilang kamay ni Wang Hao, ay may mga bubog na nakaipit sa pagitan ng mga daliri nito. Mabilis pinatamaan ng ating bida, muling umiwas ito, ngunit tinamaan ito at bahagyang nahiwa ang pisngi ng ating bida.
Ngumisi si Wang Hao, at sinabi, "Oh, katulad ng mga nabalitaan ko, magaling ang mga kakayahan mo." Ngumisi rin ang ating bida, at sinabing at ang iyong mga kakayahan ay tila hindi isang normal na currency exchanger. At sino ka nga ba? Mahigpit na inipit ni Wang Hao, ang mga basag na salamin sa pagitan ng kanyang mga daliri at sinabing sino nga ba ako? Mukha yatang marami kang gustong malaman, tanungin muna kaya kita, matapos ay muli umatake ito, ngunit mabilis na naka-atres, at nakaiwas ito, sa kanya pag-atake, bahagyang nagtaka ang lalaking si Wang Hao, dahil sobrang liksi ng ating bida. Ikaw ba talaga si Baek Dogyong? Ngumiti ng bahagya ang ating bida at sinabi, ang iyong pag-atake ay medyo kapos pa. Na dapat kong dinala ang aking business card, at sa huling pagkakataon na ibinigay ko sa isang tao ang aking business card, ay lumapit sila sa akin na may dalang palakol, sinabi ng ating bida sa kanyang sarili, nililibang niya ako at maging ang paggamit ng mga bagay sa paligid niya. Marami na siyang karanasan sa pakikipaglaban at magaan ang mga galaw niya. Habang pinag-aralan ng ating bida ang kilos ni Wang Hao. Habang inihanda na ng ating bida ang kanyang patalim, agad tumunog ang kanyang telepono na nasa kanyang bulsa. Sumenyas ang ating bida na sinabi na sandali lang, agad dinukot ang telepono sa bulsa at binasa ang mensahe, mula kay Sungmin, Wang Hao, isang triad leader ang kasalukuyan nasa ika-3 ng Black Dragon Triad, huwag mo siyang komprontahin, iwasan siya sa lahat ng paraan. Matapos mabasa, ay sinabi, naku, tila ito ay hindi maganda, sinasabi nila sa aking na huwag akong makipaglaban sa iyo, Mr. Wang, at sa totoo lang ay napakapangit mong panoorin. Naupo pansamantala si Wang Hao, at inis na sinabi anong ibig mong sabihin na napakapangit kong panoorin, yan ay akin nakaraan. Agad na sinabi ng ating bida, kaya, susubukan mo ba na tumakas ngayon? Tumingin ang lalaki na may halong pagtataka. Habang mahigpit peren ang hawak ng mga bubog sa pagitang ng daliri. Umayos ng tayo ang ating bida na tila ba handang umatake, matapos ay mapang-asar nitong sinabi kay Wang Hao, sa tingin mo ba gagawin ko talaga yon? Marami pa tayong gustong malaman sa isa't isa, di ba? Hindi ba ganun? Pagkatapos, makikita natin kung saan ginawa ang triad, sabay labas ng patalim, tumayo si Wang Hao, at iwinasiwas nito ang daliri na may bubog. Maging ang ating bida ay iwinasiwas din ang kanyang patalim, matapos ay mabilis umatake si Wang Hao, na pinaghandaan naman ng ating bida.